Magandang araw mga bata! Kumusta kayo ngayon? Bago natin simulan ang ating klase, tayo ay manalangin muna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa pagkataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng kinakaharap naming pagsubok. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So mga bata, bago natin simulan ang ating takdang aralin, tayo ay mag-ensayo muna. May ipapakita akong video sa inyo at yun ang sundin natin. Arms up high, reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly ram-sam song. Oh, ram-sam-sam, oh, ram-sam-sam, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, ram-sam-sam, oh, ram-sam-sam, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, Ravi, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, Ravi, gooly, 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 ram-sam-sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram-sam master, you've got to go a little faster. Oh, ram-sam-sam, oh, ram-sam-sam, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, ram-sam-sam, oh, ram-sam-sam, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, Ravi, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, Ravi, gooly, 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 ram-sam-sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram-sam master, you got to go a little faster. Oh, ram-sam-sam, oh, ram-sam-sam, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, ram-sam-sam, oh, ram-sam-sam, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, Ravi, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, Ravi, gooly, 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 ram-sam-sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram-sam master, you got to go a little faster. So mga bata, kumusta kayo? Nag-enjoy ba ang lahat? Mabuti. Napakaganda ng ating araw dahil matututo tayo ng bago tungkol sa ating sarili. Ako ang inyong guro. Ako ay masaya na makasama kayo ngayon. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging totoo o sincerity? Ikaw, Angel, may idea ka ba? Napakahusay. Ngayon, palalalimin muna natin ang ating pag-unawa sa pagiging totoo sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating sariling damdamin. Mga bata, may iba't ibang uri ng damdamin na maranasan natin araw-araw. Halimbawa ng masaya, tayo kapag tayo ay naglalaro. Malungkot tayo kapag may problema. At minsan naman, nagagalit tayo kapag may nangyari na hindi natin gusto. Ngayon, maglaro tayo ng damdamin mo, ipakita mo. Kapag sinasabi ko ang damdamin na ipakita ninyo ito gamit ang inyong mukha o kilos. Masaya, mahusay, malungkot, napakahusay, galit, takot, napakahusay ng inyong pag-arte. Ang ating damdamin ay mahalaga, bahagi ng ating araw-araw na buhay. Kapag naiintindihan natin ang ating damdamin, natuto tayong kontrolin ito. So ngayon, pag-usapan natin ang mga sumusunod na tanong. Bakit mahalagang kilalanin ang ating damdamin? Paano makatulong ang ating damdamin upang maging mabuting tao? Mahalagang kilalanin ang ating damdamin dahil nagbigay ito ng mas malalim na pagkaunawa sa ating sarili at sa mga sitwasyong ating nararanasan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa ating damdamin, natutulungan tayong maunawaan ang ating mga pangangailangan, hangarin at limitasyon. Ito rin ay nagiging daan upang makontrol ang ating emosyon, maiwasan ang pagdalos-dalos na reaksyon, at makagawa ng mas maayos na desisyon. Bukod dito,
Ang pag-unawa sa sariling damdamin ay nakakatulong sa mas maayos na pagkikitungo sa iba. Dahil naging mas bukas tayo sa pag-intindi ng kanilang nararamdaman. Ang damdamin ay mahalaga sa pagiging mabuting tao dahil ito ang gumagabay sa atin sa paggawa ng tama. Halimbawa, ang pagkakaroon ng empatya ay nagbibigay daan upang maunawaan natin ang pinagdaraanan ng iba, kaya't naging mas handa tayong tumulong. Ang damdamin ay nagsilbing inspirasyon upang ipakita ang kabutihan, malasakit, at pakikiisa sa kapwa. Kapag alam natin ang ating nararamdaman, matutulungan tayo nitong magdesisyon ng mas maayos. Halimbawa, kung galit tayo, mahalagang huminga ng malalim at mag-isip bago magsalita para hindi makasakit ng damdamin ng iba. So ngayon, hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng sitwasyon at ipapakita ninyo kung paano dapat tumugon sa damdamin. Unang grupo, paano haharapin ang kalungkutan. Ikalawang grupo, paano haharapin ang galit. Ikatlong grupo, paano magpapakita ng saya. Dito ang unang grupo, diyan ang ikalawang grupo, at dito naman ang ikatlong grupo. Kayo ay magsimula na. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto bago ninyo ipakita ang inyong nagawa. Pagkatapos ng talakayan sa grupo, magbahagi tayo ng inyong mga sagot. Ano ang natutunan ninyo sa pagsanay na ito? Yes, Dave? Mahusay. Dahil dyan, bigyan natin ng 3 bagsak si Dave. 1, 2, 3. So ngayon, kumuha kayo ng 1 pirasong papel. Tapos, isulat sa inyong papel ang isang damdamin na madalas ninyong nararamdaman at kung paano ninyo ito hinaharap. Kung nais ninyo, ibahagi ito sa klase. Huwag kalimutan magbigay ng tamang halimbawa sa inyong sagot. Napakahusay ninyong lahat ngayong araw. Ano ang natutunan natin? Mahalagang kilalanin at kontrolin ang ating damdamin upang maging mabuting tao. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Hanggang sa muli. Ako ang inyong guro ngayon at ako'y masaya na makasama kayo.